Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy ang mga ginagawang hakbang ng Ministry of Social Services and Development sa mga komunidad sa rehiyon sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program Association. Kamakailan, dalawang organisasyon ang nakabenepisyo sa programang ito ng MSSD. Sa Barangay Kampungarayan sa bayan ng Ganasi, Lanao del Sur, formal na pinasinayaan ng isang cocoa-based products tulad ng coconut oil, buko juice at iba pa. Sa startup capital na 100,000 pesos na mula sa MSST, kanilang naitatag ang kanilang shop upang makapagbenta ng mga cocoa-based products. Di lamang startup capital ang binigay ng MSSD, kundi nagkaroon din ng mga training para sa mga miyembro ng organisasyon. Samantala, nakabenepisyo rin ng mga komunidad sa Barangay Pantar at Lunay sa Lumbatan, Lanao del Sur, kung saan nagkaroon ng seed capital fund para sa ilang mga benepisyaryo. Nagkaroon din ng pamuhunan ng iba pang benepisyaryo ng programa para sa proyektong water refilling na nagkakahalaga ng 400,000 pesos sa Barangay Lunay, habang isang rice retailer livelihood project naman sa halagang 500,000 pesos ang ipinagkaloob para sa isang panggrupo o isa pang grupo ng beneficiaries. Ayon sa MSSD, kung magiging matagumpay ang pagpapatupad ng naturang programa sa loob ng 3 taon, ay makakatanggap ng dagdag na kapital ang mga benepisyaryo upang mas mapalago pa ang kanilang negosyo. Samantala, formal na lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Philippine Statistics Authority, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at ang munisipalidad ng Dato Odin Sinsot, Maguindanao del Norte para sa pagpapatupad ng Birth Registration Assistance Program nito lamang September 16, 2025. Layo ng programang ito na matulungan ang mga individual na wala pang birth certificate sa pamamagitan ng libreng serbisyo ng birth registration para sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Sa pamamagitan nito, pinagtitibay ang pagtutulungan ng PSA at lokal na pamahalaan upang masiguro na bawat Pilipino, lalo na sa rehiyon ng Bangsamoro, ay magkaroon ng akses sa serbisyong sibil tulad ng birth registration na mahalaga sa pagkakaroon ng legal na pagkakakilanlan at sa pagkuha ng mga oportunidad at benepisyo mula sa pamahalaan. Ang programang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng PSA na maisama ang bawat mamamayan sa formal na sistema ng Estado bilang hakbang tungo sa mas inklusibong serbisyo publiko sa Bangsamoro Region. Sa iba pang bahagi ng mga balita, suportado ng Bangsamoro Government ang Babae Project na formal na inilunsad ng United Nations Population Fund, katuwang ang Nonviolent Peace Force, Plan International Pilipinas, Consortium of Bangsamoro Civil Society at suporta mula sa Embassy of Japan. Ating alamin ang detalye ng kaganapang yan sa report ni Farhana Cabalo. Sa layunin na palakasin ang papel ng kababaihan sa kapayapaan, kaunlaran at pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, formal nang inilunsad ngayong araw ang Babae Project na pinangunahan ng United Nations Population Fund, katuwang ang Nonviolent Peace Force, Plan International Pilipinas, Consortium of Bangsamoro Civil Society at suporta mula sa Embassy of Japan. Nakatuon ang proyekto sa pagbibigay ng boses at kapangyarihan sa kababaihan upang maging aktibong katuwang sa paghubog ng isang mas makatarungan, mapayapa at maunlad na Bangsamoro Region. Isa sa mga tampok ng seremonya ay ang Messages of Commitment mula sa 10 municipal local government units sa Maguindanao del Sur at Special Geographic Areas, kung saan personal na nagpahayag ng kanilang pangako ang mga mayors ng iba't ibang munisipalidad ng mga naturang lugar. Magkakaiba-iba man ang pinamumunuang komunidad, ay isa naman ang layunin ng mga ito at iyon ay ang pagkilala sa papel ng kababaihan bilang katuwang sa pamamahala at sa pagtataguyod ng mapayapang komunidad. Nagpaabot din sina Ministry of Health Minister Dr. Cadil Sinulinding Jr. at Ministry of Social Services and Development Minister Raisa Jajuri ng kani-kanilang mga suporta. Nagpahayag din ng kanilang pangako ang mga katuwang na organisasyon tulad ng Nonviolent Peace Force at Plan International Pilipinas bago sinundan ang pagbasa ng Pledge of Support and Commitment ng CBCS. Samantala, hindi man nakadalo ay nagpaabot din ng suporta si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa katauhan ni Special Assistant to the Minister and Member of the Parliament Tumanda Antok. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Antok na mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa lahat ng antas ng lipunan upang maging matagumpay ang proseso ng kapayapaan at pamamahala sa Bangsamoro. The Babae Project is more than
just timely. It is transformative. By championing women's health, expressing access to sexual and reproductive services, and fortifying our response to gender-based violence, these initiatives align seamlessly with the Bangsamoro government's vision for communities that are inclusive, safe, and resilient. Dagdag pa niya, ang MILG at ang pamahalaang Bangsamoro ay nakahandang magbigay ng suporta at mga programa na titiyak na ang kababaihan ay magiging katuwang sa pagbuo ng mas matatag at mapayapang lipunan. Frana Cabalo, BIO News. Patuloy ang pagsusumikap ng Ministry of Labor and Employment na itaas ang kamalayan laban sa child labor sa pamamagitan ng Bureau of Employment Promotion and Welfare na nagsagawa ng 2 araw na oryentasyon sa mga lalawigan ng Sulu at Tawi-Tawi ngayong September 2025. Isinagawa ang mga sesyon noong September 9 sa Notre Dame Review Center sa Jolo, Sulu at noong September 11 sa bayan ng Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. 29 na kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa programa kung saan tinalakay sa mga sesyon ang mas malalim na pag-unawa sa child labor at child work, mga kaugnay na batas, pinakabagong lokal at global statistics, mga sanhi ng child labor at karapatan ng mga bata sa perspektibong Islamiko. Sa Jolo, 14 na opisyal mula sa municipal o sa mga municipal local government units sa lalawigan ng Sulu ang dumalo. Bukod sa pangunahing sesyon, isinagawa rin sa hapon ang oryentasyon ukol sa Public Employment Service Office kung saan tinalakay ang Republic Act No. 8759 at ang mga probisyon nito kasama ang mga opisyal ng LGU. Samantala sa Panglima, Sugala, 15 na opisyal mula sa Office of the Mayor, Ministry of Basic Higher and Technical Education, Ministry of Social Services and Development, Philippine National Police at PESO ang nakiisa sa talakayan. Layunin ng programa na mapalakas ang lokal na mekanismo sa mga isla ng Bangsamoro upang higit na maprotektahan ang mga karapatan ng mga bata at matiyak ang kanilang kapakanan. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao. Patuloy namang minomonitor ng Pag-asa ang sama ng panahon. Base sa datos ng Pag-asa, alas 3 ng madaling araw kanina na mataan ang sentro ng Tropical Depression Mirasol sa layong 145 km kanluran, timog silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas na hanging umaabot sa 55 km bawat oras, malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 70 km bawat oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Samantala, si Tropical Depression Nando naman ay namataan rin kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,225 km silangan ng southeastern Luzon. Taglay naman ito ang hangin o lakas ng hangin umaabot sa 55 km bawat oras at may pagbugsong hangin na hanggang 70 km bawat oras. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Nanatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Carmina Camid ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po, pagpalain ang Bangsamoro.